Huwag niyong susuportahan ang palabas na to. At kung maaari, huwag niyo pong ipapanood sa mga anak niyong bata. Satan wants to destroy you. He doesn't love you. He doesn't care about you. Sabi sa Bible, the devil comes only to kill, steal, and destroy. If you believe in God, you should also believe in His words sa Bible. Hindi pwedeng naniniwala ka lang sa Diyos tapos ayaw mong maniwala sa sinasabi ng Bible. Kasi even the demons believe in God. So wala tayong pinag-aiba sa demonyo kung naniniwala ka lang sa Diyos pero hindi ka naniniwala sa Bible. Dear Satan, ito yung pinag-uusapan ngayon and so many people message me about this upcoming movie ni Paolo Contis na siya mismo gaganap bilang Satan. So I checked the trailer and not surprisingly, very alarming. So we will react sa trailer dahil hindi pa naman to showing. Sabay-sabay nating panoorin kung paano dinescribe ng movie na to si Satan. And then after that, syempre, we will go back to the scripture to see what the Bible says about Satan. I can say na this video is for believers. Alam mo yun, kapatirang discussion. Kaya kung isa kang unbeliever na sarado ang utak at sasabihin na naman yung typical line na ang OA naman, lahat na lang dinidemonize. Scroll up ka na lang because you don't know what you're talking about. We live in physical and spiritual world. We don't battle against flesh and blood, but against principalities. Yan si Satan and the demonic spirits. And we will explain kung bakit hindi dapat suportahan ang movie na to. Tara, tingnan natin yung trailer. Mukhang may kaluluwa na naman ako makukuha. Ho, ho, ho! Hindi ko po gusto ng gift. Ang gusto ko po, family. Tamang-tama, naghahanap ako ng pamilya. I will teach her my ways. Ganito, mag-grocery ang may pera. Pag sobra, maganda. Bilisan nyo! Parang hindi kayo binibigyan ng pera. Pantry for all. Ipapamili mo to? Ang dami po eh. Yeah. Pili ka kahit anong gusto mo. Sabi mo sa'yo, walang problema ang pera, di ba? O ito. Gusto ko lahat ng laruan na yan sa'yo. Tay, bawal mo kami, Kay. Yes! Do you desire something, Chichi? Parang gusto ko po ng Tell me. pet. Pet lang. Ang gagawin mo sa bata mo ba? Pero mga bata yan eh. How do you handle them? Give them time. Time is equal to love. Tayo. Chichi, wait! Wow! May ganito ka pong powers? Pagod na po ako. So happy ka na? Nasasabihin po ako sa'yo. O, anong sabihin mo? Mwah! Masaya ako po na nakasama ko kita. Anong ginawa mo sa bata? Chichi! Chichi! Based dito sa trailer, si Paolo claiming to be Satan himself. Nakita rin naman natin kasi may power siya. Tapos yung bata, nagsulat ng letter na dapat ay Dear Santa. Siguro nagkamali siya ng spell na isulat niya ay Dear Satan. And then tinuturuan niya yung bata dito ng mga makamundong bagay. Or let's say, nagtothrow siya ng mga temptations. Which in real life, totoo. Kasi ito rin yung mga temptations na binabato sa atin. Diba? Greed. Lust, gluttony. And nakita niyo yung scene na binuksan niya yung magazine na may mga nakahubad na lalaki para mag-lust yung bata. That's very alarming para sa mga batang makakapanood. Tapos bata din yung gamit nila dito sa movie na to. And we see na hindi siya nagsasucess sa mga temptations na binabato niya doon sa bata.
Kasi nga, yung bata, inosente pa sa mga bagay na to. Tapos, another interesting scene is yung nag-teleport sila. Kasi ang unang naalala ko agad dyan ay yung scene sa Bible na tinempt ni Satan si Jesus. Diba? Parang nag-teleport din sila. Dinala ni Satan si Jesus sa mataas na lugar. Tapos, pinakita niya yung buong kingdom ng earth at ino-offer niya yung kay Jesus. Ang kapalit naman nun ay magbabow down si Jesus sa kanya at i-worship siya. While it's true na si Satan kayang i-offer sa'yo lahat ng kingdom, kayamanan sa mundo, ang kapalit naman ay sasambahin mo siya, hindi totoo na kaya niyang kunin yung soul mo. Kasi sa intro ng trailer, ito sinabi niya, Kung may kaluluwa na naman ako makukuha. that's not true. God said in Ezekiel, all souls are mine. Si Satan wala yung power makuha yung soul mo. But, he can lead you to a path where your soul will be destroyed. Fast forward dun sa movie, yung bata na pamahal sa kanya, and then yung bata na aksidente, di ba? Tapos nagalit si Paulo Contis, showing na napamahal din siya sa bata, which is a big lie. You see how deceitful tong palabas na to? Kaya kung wala kang discernment, yari ka talaga. Maraming malilin lang tong palabas na to. Kasi sasabihin lang ng ibang tao, uy, ang ganda naman ng palabas na to. Very touching. Pang pamilya. But this is very contradicting sa sinasabi ng Bible. No, if you believe in God, you should also believe in His words sa Bible. Hindi pwedeng naniniwala ka lang sa Diyos tapos ayaw mong maniwala sa sinasabi ng Bible. Kasi even the demons believe in God. So wala tayong pinagkaiba sa demonyo kung naniniwala ka lang sa Diyos pero hindi ka naniniwala sa Bible. That's why we will check what the Bible says about Satan. Kung paano dinescribe ng Bible si Satan. Una, napamahal siya sa bata. That's a big lie. Satan wants to destroy you. He doesn't love you. He doesn't care about you. Sabi sa Bible, the devil comes only to kill, steal, and destroy. Sabi sa 2 Corinthians 11:14, Satan disguises himself as an angel of light. Isipin niyo yung most cunning and most deceiving way. Ganun siya magtrabaho. The devil can pretend to be good. Ganun siya ka-sneaky. And I believe this movie is one of the example na sasabihin nila na it's all about love, panoorin nyo yan. No! Nakita nyo ba kung paano nila pinurtray si Satan? Very opposite sa sinasabi ng Bible. Sabi sa 1 Peter, stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. You see, imposibleng si Satan mapapamahal sa isang tao. He hates you so much and he wants to destroy every single human on earth. Palabas lang naman yan ang OA nyo na naman. No! We don't battle against flesh and blood. Hindi tao ang kalaban natin. We battle against principalities, dark forces. Yan si Satan and the demonic spirits. Ephesians 6 verse 12. Kaya it's important to read your Bible. Kasi kung hindi mo kilala ang kalaban mo, kakainin ka niya ng buo. Diba? Sabi nga sa 2 Corinthians 2:11, so that Satan will not outsmart us, for we are familiar with his evil schemes. Kaya discernment. Sobrang importante ng discernment ngayong end times. Kasi grabe na, lahat na ng platform ginagamit ni Satan. Music industry, itong mga palabas na to. So I would suggest, don't support this movie. And lalong-lalo na, huwag niyong ipapanood sa mga anak niyong bata. God bless everyone.